Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Jagians. Welcome sa ating Sunday online service. Pakilike po ang ating Jagia page kung hindi pa ninyo na ilalike. And if you are new to our online service, pakilike din po. At pakitype na din po ang inyong pangalan sa comment box para po ma-recognize po namin kayo. Or you can also type first, second, third, or fourth. Pero kung matagal ka na, just type watching from where you are watching right now. Yan. Now today, I would like to share with you what to do while you are in the waiting mode. Maaring marami sa atin ngayon ay nasa waiting mode. Yan. Palike nga kung sino yung mga nasa waiting mode. No? Waiting para sa God's will. Waiting sa ayuda. No, pa-heart dyan. Waiting para makagraduate. Waiting para maikasal o magpakasal. Waiting mabayaran ang utang. Waiting para ma-lift ang lockdown. Ako, tayong lahat yan. At waiting sa pagbabalik ni Lord. Yan ang pinakamahalaga na iniintay po nating mangyari. Alam niyo po, may dalawang klase ng naghihintay. Passive at active. Yung passive po, walang ginagawa. No, nakatunga nga lang, no, kaya natutulog. Wala siyang ginagawa. Iniintay niya lang yung sagot ng kanyang iniintay. Yung active naman po, they are doing something while waiting. Yan, sinasamahan ng aksyon habang naghihintay. And we can learn from our scriptures na dapat ang ating paghihintay ay may kasamang paggawa. Ang title ng ating mensahe ngayong hapon ay Waiting Mode. Yan. Maaring marami nga sa atin nasa waiting mode. Let us read some part from the book of Thessalonians. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, "Therefore we must not fall asleep like other people, but we must stay awake and be sober." Amen. The Lord continue to bless His word. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Continue to awaken our hearts, awaken our spirit. Lord, while we are waiting, O God, we will continue to believe and trust you. Continue to bless the heart of the people today, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ang pag-asa namin ay patuloy naming ilagak sa iyo habang kami po ay naghihintay. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. No, sinabi po dyan sa Thessalonians, in-encourage ni Paul that we must not fall asleep like other people. Kaya madalas po, or habang tayo ay nasa paghihintay, importante po that we are awakened. Ibig sabihin, pag awaken, may ginagawa. Ang purpose po ng Book of Thessalonians, why it is written, is to strengthen the faith of the believers in Thessalonica. At gusto ring i-assure ni Paul, no? Gustong i-assure ni Paul ang mga Thessalonians na ang ating Panginoong Hesus po ay muling babalik. Ngayon po, kung habang tayo po ay nasa paghihintay o nasa waiting mode, ano po ba yung dapat nating gawin? Number 1 po, we need to prepare ourselves o prepare yourself. Prepare yourself. Sabihin mo sa katabi mo, prepare yourself. Waiting is the best time of preparation for an answer. Habang naghihintay, yan po ang best time para maghanda po dun sa darating na panahon o sa eksaktong panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ibig sabihin ng prepare, it means getting ready. Preparation involves alertness. No? Kaya sa pag-iintay, napaka-importante po na tayo ay alerto o meron tayong ginagawa o kumikilos po tayo. Alam niyo po kapag prepared ang isang tao, sa anumang bagay, no? Ito man po ay sa isang okasyon, no? Sa reporting, sa eskwelahan o reporting sa company, kapag prepared ka, hindi ka mapapahiya. Katulad ng 5 wise virgins, no, na binanggit po sa Biblia, doon sa parable, they prepared
So they were commended. Yung 5 wise virgins na binanggit po ng ating Panginoon, no? They prepared themselves by preparing an oil for their lamps. So, sila po ay pinuri ng ating Panginoon, ng Master, na dahil sa kanilang paghihintay, sila po ay naghanda, no? Hindi sila natulog, alerto po sila. Sinabi din po sa Proverbs chapter 31 na ang tao, ang babae na handa has no fear. Kapag handa ka, wala kang takot. You know, preparation will help us to live right today. May kasabihan ng matatanda, daig ng maagap ang masipag. Madalas sinasabi po ng lola ko yan. Alam niyo po, ang taong maagap, lagi yan naghahanda. What we are today is the result of our life in the past. Kung ano ka ngayon, yan ay dahil sa paghahanda o kakulangan mo sa paghahanda sa nakaraan. If you are lacking today, that is because of your lack of preparation yesterday. Katulad ng nangyari sa atin ngayon, no, maraming nabigla, maraming walang ipon kasi lack of preparation. And our life today will determine our life in the future. Kaya ngayon, kung nagkulang ka man sa nagdaang panahon ng preparation, hindi pa huli ang lahat. Dahil pwede ka pang mag-prepare ngayon. At kahit po ang Bible ay pinahahalagahan ang salitang now o ngayon. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Sabi po dyan, since we are God's co-workers, we urge you not to let God's kindness be wasted on you. Huwag nating hayaan o sayangin ang biyaya ng Diyos o kabutihan ng Panginoon sa atin ngayon. Sabi po sa verse 2, God says, at the right time I heard you. On the day of salvation I help you. Listen, now is God's acceptable time. Now is the day of salvation. Yung ngayon po ay mahalaga. Yan po ay biyaya sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, ang ngayon po ay isang pagkakataon upang makabangon tayong muli o makabawi at makapaghanda sa mga susunod pang mga araw. And now is the grace for all of us. That's why we need to take advantage of it. Grab natin ang biyaya o pabor ng Diyos ngayon. Ibig sabihin, may kakayanan ka magtrabaho ngayon, malakas ka, magtrabaho ka na ngayon. Mag-aral ka na ngayon. Mag-ipon ka na ngayon. Mag-share ka na ngayon ng gospel. Mag-disciple ka na ngayon. Magbalik loob ka na ngayon. O, ang pinakamahalaga, tumanggap ka na kay Lord ngayon. Because now is your season. Now is the grace of God. Paul encouraged the Thessalonians while waiting. While waiting, we need to have a relationship with God and keep it alive. Habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon o sa anumang bagay na iniintay po natin sa ating buhay, the very important is we need to have a personal relationship with God. And we need to keep it alive. Yan po yung sinabi ni Paul. We need to secure our relationship with God today by accepting Jesus as Lord and Savior. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 7 to 8, so brothers and sisters, your faith has encouraged us in all our distress and trouble. Now, we can go on living as long as you keep your relationship with the Lord firm. Sabi po ni Paul, no, keep your relationship with the Lord firm. Pagtibayan po natin ang ating relasyon sa Diyos habang naghihintay po tayo sa Kanyang muling pagbabalik o habang naghihintay tayo sa mga bagay-bagay na dumating. We need to keep our relationship with God and keep it alive. At ulitin ko po, sabi sa 1 Thessalonians 5:6, we must not fall asleep. Huwag tayong paandap-andap katulad ng ibang tao. Kasi sabi nga po sa Biblia, no,
Ang pagmuling pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Hindi po natin alam kung kailan yan mangyayari. Ganun din po ang kamatayan. We do not know when it will happen to us. So we need to be alive. We must stay awake and be sober. Nagbabantay po tayo. Huwag mong hayaang manamlay o antukin ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag mong hayaang malobat ka o madedbat ka. Ang susi para maiwasan ang lobat o deadbat sa iyong pananampalataya at para lagi kang alive, ang susi, keep your connection to Christ. Number 1, keep your connection to Christ by consistently recharging and abiding to the Word of God and in prayer. Kung ang cellphone nalolobat o nade-deadbat at nire-recharge natin, lalo pa po ang ating pananampalataya, ang ating buhay, ang ating connection sa Diyos. So keep on recharging and abiding to the Word of God and keep on praying. Letter B, we need to be connected to the church, which is your spiritual family. Mahalaga po para tayo ay ma-keep alive. Andun po tayo sa loob ng ating spiritual family na siyang magpapalakas po sa atin. Church is the body of Christ. Alam niyo po, ang church ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po yan sa Biblia. And the moment you disconnect yourself to the body of Christ, you will slowly die down. Subukan niyo po, putulin ang daliri mo. No? Eventually, yung daliri na yan, pag na-disconnect po sa body, it will slowly die down and can no longer function anymore. Ganyan po ang mangyayari sa atin kapag tayo ay humiwalay sa katawan ng ating Panginoong Hesus o lumayo sa church o sa ating spiritual family. So we need to keep connected to our church or to our spiritual family. And pangatlo, letter C, we need to be connected to the cell group, which is our spiritual community. Dahil sa grupo po na ito, no, ng ating spiritual community, we can sense our significance as well as we can also receive nurturing. If you want to secure your relationship with God, you can receive Jesus now as your Lord and Savior. Bago ko po ipagpatuloy ang aking mensahe, I would like to challenge you to receive Jesus as your Lord and Savior. Connect or secure your relationship with God by receiving Jesus. Sige po, manalangin po tayo. Father God, thank you for your abundant love. I come to you, Lord, and I ask for your forgiveness. Forgive me from all my sins and failures. Lord, patawad po, linisin mo po ang aking puso ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako na siya ay namatay sa krus dahil sa aking mga kasalanan. At simula po ngayon, nais kong magkaroon po ng panghabang buhay na relasyon sa iyo at simula ngayon, ako po ay susunod na sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Congratulations po kung kayo po ay nanalangin sa maikling panalangin na ito at sumunod kayo sa maikling panalangin na ito. Ikaw po ay nakasecure na ang iyong eternal life. At ang Panginoong Hesus po ay maghahari na sa iyong buhay. Yan po, pagpatuloy po natin, no? Habang tayo ay naghihintay, we need to prepare ourselves, no? And so, we need to keep on connecting. At pangalawa po, ay, sabi po dyan, no? We need to keep on encouraging one another. Habang naghihintay tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din po that we encourage one another. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 10 to 11, speak encouraging words to one another. Build up hope
So you'll be together in this. No one left out, no one left behind. I know you're already doing this. Just keep on doing it. Kung ikaw po ay nakakonect sa isang church o sa spiritual family, katulad natin dito sa Jagia family, let us keep on encouraging one another. Build each other. While we are waiting, make sure na wala pong maiiwanan, walang out of place, no? And let us keep on doing it. Be an encouragement to someone today. Keep building up one another, securing that no one is out of place or left behind, especially your loved ones. Make sure na hindi left behind ang iyong family sa salvation. Let our word be always full of grace. Hayaan po natin ang ating mga salita ay patuloy na nakakapag-uplift ng spirit ng iba, nakakapagpalakas ng pananampalataya. Alam niyo po ba that even the strongest person needs an encouragement? Naalala ko po si Brother Eddie Villanueva when he lost his wife and his daughter. Naalala ko po, sabi niya, he was so down because of this loss, pero ang nakapagpalakas po sa kanya, isang text lang galing sa kamanggagawa. Ibinigay po sa kanya ang Isaiah chapter 57 verses 1 to 2. At iyon po yung nagpalakas sa kanya. Knowing that Bishop Eddie Villanueva is a very strong man of God, yet, no, pag dumadating po sa mga pagsubok, nangangailangan din po talaga ng encouragement galing sa kapwa-tao. Alam niyo po that a word of encouragement can save someone and can build someone. Ito po may story po. Maybe we are all familiar with Albert Einstein. Yan. But sabi po dyan, kilala natin si Albert Einstein, pero yung nanay niya, hindi po natin kilala na ang pangalan po ng mother niya ay Pauline Einstein. Ito po ang story. When Albert Einstein was in elementary school, his teacher sent a note home with him. Nagpadala ng note, no? Pinadala niya kay Albert Einstein. Now, during that time, hindi po kaya o hindi pa able si Albert Einstein magbasa. So, he gave the note to his mother to read it to him. And alam niyo po, tears began to form in her eyes as she read the letter to her son. Napaiyak po yung mother ni Albert Einstein habang binabasa po yung letter. And she told Albert while reading the letter that he was smart, that his teachers could no longer teach him because of his exemplary intelligence. And sabi rin ng mother niya, sabi ng teacher niya dun sa note that he is going to change the world. Albert's mother went out and bought several books and started teaching Albert by herself. And we know how that turned out. Albert Einstein becomes one of the most famous physicists of the 20th century. Our daily life would not be as great as it is without him. So, kilala natin si Albert Einstein as being a great scientist. Later in Albert's life, after his mother's death, nang namatay na po ang kanyang nanay, he finds out what was really written within the letter. Na-realize or na-found out po ni Albert Einstein kung ano yung totoong nasa letter. Now that he can read it for himself, he discovers that his teacher thought that he was too dumb to learn anything. Na-realize niya na ang nakalagay doon sa letter ng teacher niya, na sinabi ng teacher na siya ay bobo, no? Wala siyang kakayanang maka-learn or matuto. Kaya siya pinauwi na sa kanilang bahay at huwag nang bumalik sa school.
Albert's teacher wrote that he was never going to amount to anything in his entire life, na sabi ng teacher niya wala na siyang pag-asa. Alam niyo po, napaiyak po si Albert Einstein. Hindi dahil sa masasakit na sinabi ng teacher niya doon sa letter, pero napaiyak siya dahil sa compassion at sa encouragement ng nanay niya nung siya ay maliit pa. Na ang nanay niya ito ay naniwala na siya ay may pag-asa pa. So we have Pauline Einstein to thank for not giving up on her son. Amen. May mga tao pa rin po sa ating paligid na naniniwala at nag-i-encourage sa atin. She never believed that her son was not going to become something. She showed that compassion and love can really change the future. Maaring maraming tao na ang gumive up, sumurrender sa'yo, pero merong someone who never gives up on you and keep on encouraging you. Kaya mahalaga po na tayo po ay encourager to someone's life. At pangatlo po, we need to keep on living according to God's plan. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, keep on living according to God's plan. You should live in a way that proves you belong to the God who calls you in His kingdom and glory. Yan po ang sinabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Sa buhay mo dapat obvious na belong ka kay Lord. Your life prove that just your lips that you really belong to God. Hindi lang po sa salita, kundi nakikita po sa ating buhay na talagang ang Panginoong Yesus po ang ating Diyos. Living according to God's will, tayo po ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban at sa gusto po ng ating Panginoon o sa kaparaanan ng Panginoon. And that is the best way of preparing for our future. At pang-apat po, we need to keep imitating godly examples and live a disciplined life. Sa pag-prepare po natin, maaring meron po tayong gayahin ng mga kamanggagawa o lingkod ng Panginoon na talagang sila po ay merong good example of a disciplined life. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 7, sabi po ni Paul sa mga Thessalonians, "Brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, we order you not to associate with any believer who doesn't live a disciplined life and doesn't follow the tradition you receive from us. You know what you must to do, or you know what you must do to imitate us. We live a disciplined life among you." Alam niyo po, ang best na kopyahin sa tamang pamumuhay ay yung makadiyos at may pagmamahal sa kapwa. Kaya nga po sabi sa Psalms chapter 1 verse 1, "Mapalad po ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak." Huwag mo nang gayahin ang mga taong walang disiplina o walang pangarap sa buhay. Tanong, pag ang isang tao ba ay palainom ng alak o mabisyo, may disiplina? Oo o hindi? Pag nagbubulakbol ba ay may pangarap? Oo o hindi? Pag palamura ba ay may disiplina sa kanyang bibig? Oo o hindi? Sabi po ni Paul, alam na ninyo na kung ano ang dapat ninyong tularan at alam nyo na dapat nyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami naging tamad, sabi po ni Paul, no? Hindi kami naging tamad habang kami ay kasama ninyo. Alam niyo po, sa panahon ni Paul, may ilang tao po sa kanila po na ayaw magtrabaho at ang ginagawa po ay umaasa na lang sa iba ng kanilang kakainin. Alam niyo po, habang naghihintay tayo, magsipag tayo. Magsipag tayo sa ministry, magsipag tayo sa ating pagtatrabaho. Kailangan magsipag tayo at magtrabaho. Hindi panay TikTok, hindi panay ML o FB. No, isama na pati natin ang TV. No? Tapos pag
pag time na ng kainan, lakas na mag-demand ng masarap na ulam. Pero panay naman ng TikTok. O bato-bato sa langit, sana magbago. Amen. So, pa-heart naman dyan. Habang naghihintay ng trabaho, pwedeng mag-side business or part-time job. Kung ikaw ay nawalan ng trabaho ngayon, marami tayo pwedeng gawin. Hindi yung humahaba na listahan sa tindahan, wala ka pa rin ginagawa. Sabi po sa Bible, no, avoid laziness. Sabi dyan, a little sleep, a little slumber, konting tulog, konting halukip-kip. You know, God is not pleased with laziness. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mga tamad. Alam niyo po, ang tamad, ang katamaran ay bunga yan ng idleness. Yung idleness, no, yung inactive mind, inactive body. Actually, ang mga idle, ang akala nila marami silang ginagawa, pero sa totoo lang, walang productivity, no? Katulad po ng marami, sa average po, no, sa pag-aaral, ang average use daw po sa internet ng isang tao ay 10 hours a day. At sa TV, 4 hours. Pag pinagsama mo yan, 14 hours a day. So, akala mo, no, busy ka, marami kang ginagawa, pero actually hindi ka productive. Okay, ang problem po natin kasi is mentality. No, yung mentality. Maraming tao po utak pagod. Yan, sinong utak pagod? No, yung narinig pa lang ang vision, narinig pa lang na magtatrabaho, napagod na. No? Yung meron naman utak pahinga. Yung, alam nyo, yung gusto yung laging nagpapahinga. Or nag-quote pa ng verse galing sa Bible, sabi ng Panginoon daw ay, come to me all you are weary and heavy laden and I will give you rest. No? Pero alam niyo po ba, may kasunod yon. Sabi niya, take my yoke, learn from me. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng yoke? Ang yoke po ay, ito po yung kahoy na nasa likuran ng bull or ng baka. Ibig sabihin po ng yoke ay pagtatrabaho. No? Hindi po sinabi na wala na tayong gagawin. Pag sinabi ni Lord na rest, wala ka nang gagawin. No? Alam niyo ibig sabihin ng rest? Ibig sabihin ni Lord dun sa rest na yon, you rest from sin. You rest from the yoke of sin. Magbibigyan ka ng kapahingan mula sa kabigatan ng kasalanan. Pero kailangan meron po tayong gagawin. Yoke means work. Sabi niya, learn from me, take my yoke, for my yoke is easy. Huwag tayong utak, pahinga. Yan. Yung iba naman ay utak, busy. No? Lalo na yung marami po, tambay, pero sinasabi nila wala silang oras. No? Pagka sinabi mo, tara, no, trabaho tayo, tara, mag-cell group tayo. Sige, pag may time ako. Pero actually, nakatambay lang yan sa kanto. No? Yung mga tambay, yung kala mo talagang busy, wala silang oras. No? You need to find time and make time. Ito yung mga utak busy eh. No? Yung marami nagsasabi, sige, review rin pag may time. Anong review rin pag may time? You need to find time to review dahil examination. No? Hindi mo pwedeng sabihin na pag may time. Kailangan po, we need to find time and make time. Alam niyo po, may kasabihan, the passive person has a lot of wishbone, but not much backbone. Yan po yung mga passive or mga lazy, no? Gusto lang nila pa-request, no? Pa-wish, pero actually walang buto para magtrabaho. Okay? So kaya habang nag-iintay po tayo, we need to prepare ourselves by working, no? We need to prepare ourselves by connecting our relationship with God, and we need to keep alive, and we need to keep encouraging one another, and we need to imitate the examples of those who are serving the Lord. At pangalawa po, we need to produce more disciples. Yan. Ang encouragement po ni Paul, no, mababasa po natin sa 1 Thessalonians, sabi po dyan, you imitated us and the Lord. In spite of
of suffering, you welcome God's word with the kind of joy that the Holy Spirit gives. Verse 7, this way you became a model for all the believers in the province of Macedonia and Greece. From you, the Lord's word has spread out not only through the province of Macedonia and Greece, but also to people everywhere who have heard about your faith in God. We don't need to say a thing about it. Sabi yan sa 1 Thessalonians chapter 1, verses 6 to 8. Alam niyo po ang mga taga-Thessalonica or yung mga Thessalonians, they became true disciples by following and imitating Paul and the Lord. They become also an effective disciple makers because they are good imitator of their leaders and of course, true followers of Jesus Christ. Alam niyo po, dahil sa kanilang tapat na pagsunod sa ating Panginoong Hesus, tapat na pagsunod sa kanilang mga leader, at tapat sa kanilang pananampalataya, na broadcast po ang kanilang pananampalataya sa marami pang tao, at dahil doon, marami pang na-born again, marami pang naligtas dahil sa kanilang katapatan sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po, in order for us to produce more disciples, we need to, number 1, live a life of example to other believers. Hindi lang po by word, no? Hindi lang po by lips. Ang pinaka-importante po, yung pamumuhay natin ay nagiging modelo sa ibang tao at sa ibang believers. Sabi po ni Paul, no, in spite of their sufferings, kahit may mga crisis po sila, may persecution sila, they joyfully welcome the word of God to their homes. Kaya nga po, kahit nasa crisis po tayo, welcome po natin ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng panunood ng ating pagjo-join ng ating Sunday service, online service, mga cell group po natin online, no? Kaya po hindi dahilan ng crisis o persecutions para po tayo himinto dahil ang mga taga-Thessalonica po or mga Thessalonians, no, naging good role model po sila sa ibang mga mananampalataya dahil kahit may mga crisis sa kanila o dahil kahit may persecution pa sa buhay po nila, nagpapatuloy sila. And because of this, no, sabi po ni Paul, they became a good example to all the believers in Macedonia. Alam niyo po, your life of obedience, your life of faith, and service will be eventually broadcasted to other believers who are looking for someone to follow. Ang tao po kasi ay naghahanap ng makokopya. Kaya kailangan po bantayan natin ang ating mga pagkilos at mga sinasabi, lalo na sa mga bago pa lang sa pananampalataya. Dahil ang tao po ay natututo or mas naniniwala po sila hindi lang sa kanilang naririnig, kundi sa kanilang mga nakikita. At pangalawa, let your faith be known to other places. Yan. No, katulad po ng mga Thessalonians, no, na pamalita po sa iba't ibang lugar at sa maraming tao ang kanilang pananampalataya. The word of God spread out not only to Macedonia and Greece, sabi po dyan, but also in every place that heard about their faith. Wow! Kaya katulad po natin, nagpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya kay Kristo at patuloy po tayong nagiging mainit din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit po may crisis, we are unstoppable in broadcasting the good news. Amen! No, ginagamit po natin itong digital platform para i-broadcast po ang mabuting balita, ang kaligtasan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God to salvation for those who believe. Hindi ko ikinahihiya ang gospel, ang mabuting balita ni Kristo Jesus dahil ito ay kapangyarihan ng ating Diyos para sa ikaliligtas ng maraming tao. Your testimony of faith will be like a fire that
is contagious and consuming. Ang iyong pananampalataya ay magiging katulad ng apoy na ito ay kakalat. At marami pa ang mahahawa. Never hesitate to express your faith. Huwag mong ikahiya na ipahayag mo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Kaya kung ikaw ay believer ni Jesus, no? I-shout out mo yan sa FB. I-shout out mo yan sa Twitter, sa Instagram. Shout out your faith and shout out Jesus. Amen. At sa pamagitan ng pagsha-shout out mo, marami pa ang mananampalataya at maliligtas, no? And number 3, while waiting, we need to promote others. Ayan, importante po yan, no? That we need to promote one another. Sa buhay po natin, there are 3 kinds of people in our lives, no? May tinatawag na people, machine people, and landscape people. Yung people po, ito yung mga taong we care, we love, we respect. At meron naman din pong machine people, ito yung the people that we do not love, but we need them. And yung pangatlo po is landscape people. Ang landscape people po ay the people that we do not need or we do not love. No? Kaya tinawag na landscape, andyan lang po sila, nakikita natin. Alam niyo po, kailangan po natin i-promote ang mga tao from landscape and machine to people. No? Kailangan po na mag-care tayo, mag-respect, at magmahal po tayo sa ating mga kapwa. Katulad po ng sinabi ng salita ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin ng loving people is we need to promote them to people. No, hindi lang po nandiyan ang tao dahil kailangan natin sila o wala tayong magawa kasi nandiyan na sila, no? But we need to bring them up to the relationship of people wherein, no, we care so much about them and we respect and care about their feelings. Yung concern po tayo sa kanilang kondisyon, sa kanilang nararamdaman. Amen. So, paano po natin ipopromote yung mga tao? Number 1 po is by mentoring them. Continue to teach the people. Keep mentoring the people in order for them to be built up and level up. Kaya nga kung meron kang mentor o meron kang leader, mapalad ka. Kasi yan yung mga taong tutulong sa'yo para ma-build up ka at mag-level up. Para ma-promote ka. No? At kung ikaw naman ay wala pang mentor, pwede kang maghanap ng mentor or leader na para tumulong sa'yo. Ngayon, you find someone whom you can also teach and be built up. Yan, yung made-disciple mo at matutulungan mo mag-level up sa buhay. Alam niyo po, tulungan natin na ang mga tao na mangarap. Mangarap tayo din also para sa iba. Mangarap tayo para sa iba at tulungan natin silang maabot ang pangarap nila. Palabasin natin ang galing ng mga kabataan kasi pag nag-level up sila sa faith at sa kanilang pangarap, no, sila ay magiging asset ng bansa, magiging asset ng kanilang pamilya, magiging asset ng society. Naalala ko po si Pastor Alan, no, siya po ay professor sa URS. He always have the heart to help other people, especially the young generation. Kaya tuwing may lalapit po sa kanya ng mga bagsak na estudyante o bagsak sa examination, sa entrance exam, siya po yung tinatawagan, nilalapitan ng mga magulang at mga kabataan. At alam niyo po, I'm very amazed sa buhay niya kasi hindi niya po yan tinatanggihan. Ngayon po, that I na-realize ko pa po, no, na kaya niya tinutulungan at nire-risk niya minsan po yung kanyang pangalan bilang profesor. Dahil gusto niya pong matulungan ang mga kabataan na nangangarap mag-aral, kaya lang medyo kinapos po yung mga grado nila, no? Pero hindi niya po yan inahadlangan, no? Hindi niya po yan tinatanggihan, kaya binibigyan niya po ng pagkakataon. So we need to help one another, we need to help other people to reach their dreams. No? We should not also be intimidated
or insecure sa galing ng iba. Kasi lahat naman po ay may kanya-kanyang galing. Amen. No? At sabi rin po ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, let us build up one another. Palakasin po natin at i-build up po natin ang bawat isa. Kaya pag magpa-mentor ka na para mag-level up ka at para may tumulong din sa'yo. Ma-promote ka sa iyong pangarap, ma-promote ang iyong status in life, no? Amen. So we need to help one another. We need to promote others by mentoring. And letter B po, we need to promote others by entrusting them. Amen. Entrusting other people a task. Promoting, alam niyo po, ibig sabihin ng promotion or promoting others means trusting others. Mahalaga po na nagtitiwala din po tayo sa kakayanan ng iba. No? We secure the next generation when we build up other people. Kaya mahalaga po na ngayon pa lang ay hinahanda na natin yung mga kabataan, no? Para sa next leadership. No? We need to start building up the next leaders. Kasi wala naman pong forever na mabubuhay dito. No? Sa mundong ito, lahat ay lilipas, lahat ay may katapusan. Kaya ang importante po, ngayon pa lang ay piniprepare na po natin ang mga kabataan dahil sila po ang mga susunod na leaders. Tinuturuan na natin sila at binibigyan po natin sila ng trust, no? Na hindi po natin sila minimeasure, no, sa kanilang kakayanan. Si Lord po, alam niyo po, He did not disqualify people. He just trusts the people. Because the more that we entrust people, the more that they will grow and level up to their faith, to their character, and to their aspirations. Kapag ang tao po ay binigyan nyo ng pagtitiwala, no? Binigyan nyo ng responsibility, binigyan natin ng responsibility, mas lalo po silang nag-grow at nagmamature. At lalo silang nai-inspire para gumawa at kumilos. Let us trust other people. Si Jesus hindi takot mag-promote. Kaya yung mga disciples niya, na-build ang self-esteem or na-build ang kanilang confidence na kahit ano pa ang background na pinanggalingan nila, may nagtiwala sa kanila. Kaya para sa bawat isa, may promotion po na nakalaan si Lord. Amen. So si Paul mismo, no, he trusted the young leader Timothy to minister to the Thessalonians. Alam niyo po, ginawa ni Paul, pinadala niya si Timothy sa Thessalonica, no? Sabing ganon, we sent our brother Timothy to you. Pinadala ko sa inyo si Timothy. He serves God by spreading the good news about Christ. His mission was to strengthen and encourage you in your faith. Yan po ay makikita sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 2. Si Paul mismo, na kahit bata pa po si Timothy, ay binigyan niya ng trust or pinagkatiwalaan niya po na maglingkod sa mga tao, maglingkod sa Diyos, magpahayag ng salita ng ating Panginoon at magpalakas at mag-encourage sa mga mananampalataya doon sa Thessalonica. Kaya katulad po ni Jesus, no? He sent His disciples by two. Nagtiwala po siya sa kanyang mga disciples, kaya pinahayo niya. Like Elijah, he had an Elisha. Si Paul, he had a Timothy. Moses, he had a Joshua. Alam niyo po, kapag tayo po ay may mga mini-mentoran, meron po tayong mga tao na ngayon pa lang ay piniprepare na natin, binibuild up na natin, secure po ang ating next generation. Katulad po ng prophecy ni Joel, no, sa Joel chapter 2:28, afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. So, sinabi po yan sa salita ng Diyos na ibubuhos ng ating Panginoon ang kanyang espiritu sa lahat ng tao.
Sabi, at kasama na ang ating mga anak na babae at lalaki. Ibig sabihin sa mga kabataan. Kaya, i-build up po natin ang ating mga kabataan, ang ating mga anak, no? Sa pamamagitan ng patuloy na pag-i-encourage sa kanila at pagbibigay ng tiwala. While waiting for God's return, waiting for rapture, waiting sa pagtatapos ng pandemic na ito, waiting sa pagbabalik sa normal ng lahat ng ating ginagawa, or maybe you are waiting na makagraduate o anuman ang iniintay mo sa ngayon. Remember these 3 things to do. Number 1, prepare yourself. Grab the power of now. Yan, for today is the day of God's favor. Today is your season to work, to minister, to invest, to save, to reach out, and to get saved. Yan, prepare yourself. Number 2, produce more disciples. Now, while waiting, we need to produce more disciples. Sound the alarm of your faith. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. I-share natin yan. Let it echo to every corner of your house. Let it echo to every corner of the social media. And let it echo to every corner of your place of influence. Yan. And number 3, while waiting, we need to promote others. Let us help other people to level up in their faith, to level up in their dreams and life status by mentoring and trusting them. Amen. Kaya nga po sa ating pag-iintay, hindi po tayo maiinip kasi meron po talaga tayong gagawin. Amen. Sige po, tayo po ay mananalangin sa oras na ito at patuloy tayong hihingi ng kalakasan mula sa Diyos. Habang tayo po ay naghihintay, gagawin po natin katulad ng ginawa ng mga taga-Thessalonica na sila po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero hindi po sila nanatiling inactive sa kanilang pananampalataya or inactive sa kanilang buhay. Meron po silang ginawa. At tayo rin po, habang naghihintay sa maraming bagay at lalong-lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon, meron po tayong gagawin. Amen. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pag-asa na meron po kami. Salamat din po sa kapangyarihan ng ngayon. Dahil maaring yung kahapon ay hindi na po namin maibabalik. Lord, kung meron po kaming mga nasayang na panahon at oras, at maaring ito rin po ay naging dahilan yung mga ginawa namin noon o mga hindi namin nagawa, Lord, ay naging dahilan kung bakit ang buhay po namin ngayon ay hindi maayos. Pero maraming salamat po sa kapangyarihan ng ngayon. Dahil ang ngayon po ay isang pag-asa at pagkakataon, Lord, na ma-prepare po namin ang aming buhay sa mga susunod pang araw. Lord, pagpalain mo ang lahat ng nakinig, lahat po, Panginoon, ang tumanggap ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na kami po ay maging active, Lord, habang kami ay naghihintay. Gagawa po kami, Panginoon, ihahanda namin ang aming mga sarili, palalakasin din po namin at encourage namin ang iba. At higit sa lahat, Lord, ipopromote din namin, ibig sabihin ay tutulungan po namin ang ibang tao, Lord God, para mag-level up sa kanilang pananampalataya. Lord, salamat po, ibuhos mo ang iyong banal na spirito ayon sa iyong pangako sa Joel, na ibubuhos mo ang iyong banal na spirito sa lahat ng mga tao. At kami po na naghihintay ngayon, Lord, sa aming sitwasyon, naniniwala po kami, Lord, na darating ang tamang panahon. O Diyos, na kami po ay iyong i-lift up mula sa kondisyon na ito, Lord, at ikaw ay muling babalik para kuhain kami. Lord God, ito po ang aming pag-asa. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Continue to strengthen our faith. Lord, continue to make us productive, Lord God. Yung aming buhay, Panginoon, ay maging kasiyasiya at maging alay, Panginoon, sa iyong paanan. Maraming salamat po. Continue to bless every one of us. In Jesus' mighty name, amen
and Amen.